English, no? Ready now, begin. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Sa Tagalog po, ito yung sinasabi. Walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat maaaring kaputan niya ang isa at ibigin ang dalawa. Maaaring maging tapat siya sa isa at pawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Diyan po tayo dito sa verse 33. Ano po sabi dito? Ngunit hanapin. Ayan, ito po yung keyword po natin. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay daandag sa inyo. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos sa kayamanan. Mahirap po na ginagawa natin Diyos yung ating mga kayamanan. Mahirap na ginagawa natin Diyos yung ating mga pinagkakabala sa buhay. Dapat po bilang isang anak ng Panginoon, bilang isang ligtas na nananampalataya, ang ating prioridad, ang ating pinaglilingkuran, isang ating Diyos. Pangalawa, ano po yung instruction dito? Ano po yung inuutos ng Panginoon? Jump po tayo dito sa verse 33. Ngunit, hanapin muna ninyo. Ano po kaya yung hahanapin natin dito? Ang kaharian ng Diyos. Ito po yung gawain ng Panginoon. Ito po yung nagagawa natin dito. Sinusubukan natin, hinahanap natin kung paano pa tayo makikiisa sa gawain. Kung paano pa tayo makakaambag sa gawain. Tulad nga po na sinabi natin kanina, iniligtas tayo ng Panginoon para sumunod sa Panginoon. Para maglingkod sa Panginoon. Diba? Napakasarap na naglilingkod sa Panginoon na nagagalak tayo. Sa kabila ng mga problema natin, sa kabila ng mga trials na kinaharap natin, nandun pa rin po yung kagalakan natin na hanapin yung gawain ng Panginoon. Sabi nga, ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Bilang isang mananampalataya, dapat nagsusumikap po tayo na mamuhay na may katuwiran sa ating Panginoon sa Kristo. Mamuhay po na naayon sa kalooban ng Panginoon at higit sa lahat, mamuhay po na may kabanalan. Every time tayo po ay nakaka-encounter ng mga tukso o mga kasalanan, dapat pinaglalabanan natin sa pamamagitan po ng pananalangin sa Panginoon, pag-aaral po ang salita ng Panginoon. At kung atin po susundin, kung inuutos sa Panginoon, ito po yung promise ng Panginoon sa atin. Sabi niya, at ang lahat ng mga bagay ay ito ay idaragdag sa inyo. Na-experience na po ba natin yung blessing ng Panginoon? O yung pagpapala ng Panginoon o yung biyaya ng Panginoon? Once na tayo po ay sumunod, once na sumpungan po natin ang kalooban ng Panginoon o yung gawain ng Panginoon, yung blessing po is tuloy-tuloy. Nauuna po sa atin. Ano lang po ang gusto ng Panginoon? I-prioridad natin ang ating Panginoon. Number 1, seek the will of God. Sa Tagalog po, hanapin natin ang kalooban ng Panginoon. At pangalawa, seek the Word of God. Tulad nga po ng ginagawa natin every Saturday, meron po tayong outreaches, Bible studies. Tayo po ay tuturo ng mga bata. At kung ikaw po sinasabi mong ligtas, dapat ibinabahagi din po natin yung kabutihan ng Panginoon o yung mabuting balita. Yung kaligtasan na nakabutan natin. Yun po ang katunayan na tayo po ay sumusunod sa Panginoon. At pangatlo po, seek the will of God, seek the Word of God, o the work of God, and last, seek the Word of God.